Mahilig magyabang ang Rusya sa kanilang mga inobasyon sa militar, mula supersonic na misil hanggang pangunahing tangke ng labanan. Paulit-ulit nating nakita ang presidente ng bansa, si Vladimir Putin, at ang iba't iba niyang kasamahan sa Kremlin na nagbubunyag ng mga magagarang fighter jet at missile system na di umano'y magbabago sa mukha ng digmaan na hindi pa nangyayari noon. Nakita rin natin na karamihan sa mga tinatawag na super weapons ay nauwi sa pagiging palpak at mamahaling pagkakamali na nakakahiya. Imbes na magpakitang gilas sa labanan, nangangamoy alikabok na lang sa imbakan. Sa totoo lang, napakaraming malaking pagkakamali ang militar ng Rusya sa mga taon kaya matagal isa-isahin lahat. Dahil dyan, mag-focus muna tayo ngayon sa 5 sa pinakakilalang halimbawa mula sa mga nagdaang taon. Simulan natin sa T-14 Armata na tinawag ng mga propagandista ng Kremlin na pinakamahusay na tangke sa mundo. Kilalang kilala ang Russia at dating Soviet Union sa kanilang mga tangke. Sikat ito sa pagkakaroon ng isa sa pinakamalalaking fleet ng mga tangke sa buong mundo. At sa totoo lang, nakagawa sila ng mga kahanga-hangang modelo sa paglipas ng mga taon. Ang T-34 halimbawa ay isa sa pinakamagagandang tangke noong panahon na iyon, nang ito ay pumasok sa serbisyo noong 1940 at 40 na may dalang isa sa pinakamalalakas na kanyon sa buong mundo. Bagamat may ilang depekto sa disenyo, malawakang ginamit ang T-72 sa 2 dosenang bansa at maraming labanan. Ang T-14 Armata ay inaasahang magpapatuloy sa mayamang pamana ng Russia sa paggawa ng malalakas at kilalang tangke. Sa ngayon, nabigo ito sa lahat ng aspeto at nagsimula ang mga kabiguang iyon sa unang araw pa lang. Ilang T-14 ang unang ipinakita sa Moscow Victory Day Parade ng Russia noong 2015 habang nag-eensayo, biglang huminto ang isa sa kanila. Ito ang unang palatandaan na hindi matutupad ng armata ang mga inaasahan. Hindi ito naging hadlang sa Kremlin propaganda. Naitampok ito bilang susunod na malaking bagay sa labanan ng mga tangke. Mahigit 15 taon na mula nang simulan ang paggawa ng armata noong 2009 at nananatili itong paboritong paksa ng estado sa mga talakayan. Naglabas na ng selyo na may armata at pinuri ng maraming opisyal ang disenyo nito at unang inanunsyo ng hukbong sandatahan ng Rusya ang engrandeng plano na bumili ng humigit kumulang 2,300 ng mga tangke na ito pagsapit ng 2020. Hindi iyon nangyari dahil sa kulang na produksyon at pondo. Naantala ang plano ng hukbo. Hindi pa nagsimula ang seryal na produksyon ng armata hanggang huling bahagi ng 2021 ayon sa Rostec. Noong 2024 ilang taon matapos ang orihinal na anunsyo, tuluyan nang kinumpirma ng mga opisyal na pumasok na sa serbisyo ang tangke. Sa papel, marami kang maaaring hangaan sa disenyo ng armata, habang itinago ng Russia ang karamihan sa mga technical na detalye ng tangke na ito. Alam nating ang bigat nito ay hanggang 55 tonelada at may 1,500 horsepower na makina. Kaya umaabot ito sa bilis na 50 milya o 75 kilometro bawat oras. Nilagyan din ito ng 100 at 25 M282 na kanyon na kayang tumama sa mga target hanggang 5 milya o 8 kilometro ang layo. At may unmanned na tore. Ipinagmamalaki rin ng Russia na ang T-14 ay isang stealth tank na may minimal na infrared, magnetic at radar signatures. Mukhang kahanga-hanga ito. Pero ang tunog na kahanga-hanga ay hindi pareho sa totoong kahanga-hanga sa aktwal na kondisyon ng labanan. At habang abala ang mga opisyal ng Russia sa pagpapasikat ng armata, napansin ng maraming military experts ang maraming depekto sa disenyo ng tangke na ito. Ang makina nito, halimbawa, ay tinawag na luma na at kulang sa lakas kumpara sa maraming makabagong katapat. Ang pinupuring unmanned turret ay mukhang sobrang komplikado rin, na may napakaraming sensors, antena, paningin, kamera, at iba pa. Lahat ng ito ay madaling masira ng magaan na kanyon, putok, o kahit mabibigat na machine gun, na agad magpapawalang silbi sa turret sa isang iglap. Ang armata ay may autoloader din, na palaging nanganganib na masira. Kapag ito ay pumalya, kinakailangang mano-manong maglagay ng bala ang crew ng armata, kaya bumabagal ito sa isang putok kada minuto. Pati ang Afghanit Active Protection System na nakakabit sa armata ay binatikos na rin.
Dapat maprotektahan ng sistemang ito ang tangke laban sa mga bala, pero pinili ng mga taga-disenyo na ilagay ang mga mortar sa ilalim ng tore, na naging maling desisyon. Dahil dito, halos imposibleng maprotektahan ang tangke laban sa mga bala mula sa itaas, na kadalasang ginagamit ng modernong anti-tank missiles at kamikaze drones. Sa bandang huli, pati ang mga kilalang personalidad sa Russia ay umamin na ang armata ay hindi kasing perpekto gaya ng ipinapalabas noon. Inamin ni Dmitry Rogozin, dating pinuno ng State Aerospace Corporation na Roscosmos, na hindi angkop ang armata para sa digmaan. Hindi siya nagkakamali kung talagang ang armata ay ang makabagong dambuhalang sasakyan na sinasabi nila. Siguradong malawak na itong nagamit sa Ukraine. Bagamat sabi ng Kremlin na ginamit na ang armata sa digmaan noong 2023, wala pang ulat na nakita ang T-14 sa kahit anong labanan hanggang ngayon. Noong 2024 inamin ni Sergei Chemysov ng Rostec na sobrang mahal ang tangke para gamitin sa Ukraine, kaya mas pinili ng mga puwersang Ruso ang ibang alternatibo. Kasama rito ang T-72 at mga Soviet-era tangke tulad ng T-62. Mahal, may depekto, at mas paporma kaysa gamit. Kahihiyan lang ang nadala ng armata sa militar ng Russia. Ganon din ang masasabi sa Sukhoi Su-75 Checkmate, na minsang itinuring na susunod na pangunahing fighter jet ng himpapawid ng Russia. Ngunit hanggang ngayon ay nabigo pa ring makalipad ng matagumpay kahit isang beses. Ipinakita ng Russia ang ikalimang henerasyon na fighter jet na ito noong 2021 sa dalawang kilalang airshow sa Moscow at Dubai. Sa pagkakataong iyon, ang jet na ipinakita ay isang mock-up lang, isang hindi lumilipad na modelo na walang tunay na halaga sa militar. Nangako ang mga opisyal na lilipad ang Checkmate sa 2023. Hindi naman iyon nangyari. Ang unang paglipad ng Checkmate ay naurong sa 2024, tapos 2025, at pagkatapos ay 2026. Para lalo pang nakakahiya para sa Russia, gumastos ito ng tinatayang 30 milyon para sa paunang marketing ng magarang fighter na ito, na siyang pinakamahal na kampanya na ginawa ng militar ng bansa. Kasama dito ang teaser na nagpapataas ng hype, futuristic na promotional video, at pabangong inspirasyon ang eroplano na nagbibigay sample ng amoy ng cockpit ng 5th generation fighter. Mga metal alloy, salamin at balat, pinagsama sa matingkad na amoy ng juniper, patchouli at oak moss. Sa ngayon, ang mga pabango na inspirasyon ng Su-75 ay napatunayang mas mabagsik pa kaysa sa mismong jet. Kamakailan lang ay nanawagan si Sergei Bogdan, ang test pilot, ng tulong mula sa Diyos para lang mapalipad ang Checkmate. Sa tulong ng Diyos, sana ay malapit na ang unang lipad ng Su-75. Katulad ng T-14 armata, kahanga-hanga rin ang technical nitong detalye sa papel. Kung matupad ito, inaasahang magiging single-engine, multi-role fighter ito na may internal na sandata, buy, at stealth-optimized na disenyo. Sukhoi, ang gumawa nito, ay nagsasabing kaya nitong lumipad ng 2 beses ang bilis ng tunog, kayang magdala ng 74 na toneladang sandata at bumiyahe ng 1,800 milya, 3,000 kilometro, gamit ang isang tangke ng gasolina. Inaasahang makipagsabayan ito sa Chinese FC-31 at American F-35 na itinuturing na pinakamahusay na multi-role fighter ngayon. Ipinagmamalaki rin ng mga opisyal na ang Checkmate ay lalagyan ng makabagong electronic warfare systems. Magpapalakas daw ito sa dogfight skills, kahit sa harapang laban sa mga top 5th gen fighters gaya ng F-35 at F-22. Isang problema lang doon. Sa ngayon, wala pang avionics ang Russia na kayang makadetect ng F-35 at F-22 bago sila makapagpalipad ng air-to-air missiles laban sa kalaban. Mas malayo ang abot ng American air-to-air missiles kaysa sa kahit anong Russian missile. Gumagana lang ang Russian long-range missiles kapag sinuportahan ng early warning aircraft tulad ng A-50. Ang Russia ay may mga 2 dosenang A-50 lang at unti-unti itong nasisira at napipinsala ng Ukraine sa takbo ng digmaan hanggang ngayon. Sa madaling sabi, puro salita lang ang nagpapatakbo sa Su-75 ngayon. Maaaring sabihin ng Moscow na mas magaling ang jet na ito kaysa sa F-35.
Pero ang F-35 ay totoong umiiral. Mahaba ang kasaysayan nito ng mga sortie at matagumpay na misyon sa labanan. Samantala, ang Su-25 ay wala pa ring iba kundi isang konsepto lamang dahil sa international na parusa na nagpapahirap sa mga kumpanyang pangdepensa ng Kremlin makuha ang resources. Duda na magsisimula agad ang mass production ng Su-25. Isa sa ilang sasakyang nagawang maiproduce ng Kremlin ng sapat ay ang Boyevaya Machina Podersky Tank of Terminator. Isang armored fighting vehicle na dinevelop noong huling 1900, 70 dekada at unang 2,000 bago pumasok sa serbisyo noong 2000 at 11 nagsimula ang konsepto ng sasakyang ito noong digmaan ng Soviet sa Afghanistan. Nang matuklasan ng mga Soviet na winawasak ng rocket-propelled grenade team ang kanilang mga tangke, kailangan nila ng bagong armored vehicle para protektahan ang kanilang mga tangke. Kaya nagsimula silang gumawa ng Terminator, isang 53 toneladang halimaw na may makakapal na armor at sapat na lakas ng apoy laban sa magaang sasakyan, mga armored na sasakyan, infantry, fighting vehicles, tangke, at pati na rin mga kalabang helicopter. Salamat sa 230mm Cannon heavy machine gun at Takati anti-tank missiles nito. Hindi masama sa teorya. Sa totoo lang, hindi napatunayan ng Terminator ang pangalan nito kahit nagsimula na itong gamitin noong 2000 at 11. Unang naranasan ng Terminator ang labanan noong Mayo 2000 at 22 nang ipadala ito ng ika-70 Tank Division at ika-76 Air Assault Division ng Russia sa Donetsk, Ukraine. Ilang minuto lang matapos umakyat sa burol para paulanan ng putok ang kalapit na highway. Napaatras at napilitang tumakas ang mga BMP dahil sa banta ng artilyerya ng Ukraine na durugin sila dahil muli na namang napatunayan. Sa isang pamilyar na tema, na tulad ng marami sa mga sasakyang pandigma ng Russia, natuklasan na may ilang seryosong depekto sa disenyo ang Terminator. Pinakamalaki ang baluti nito. Gamit ang T-72 na chassis, nagbibigay ito ng matibay na depensa laban sa mina at pira-pirasong bala. Pero may malinaw na kahinaan, kayang targetin at sirain ng mga drone at misil ng Tore ang mga sasakyan at mahalagang sistema. At hindi pa nga nila kailangan ng mabibigat na armas para gawin iyon. Ayon sa mga eksperto, sapat na ang magagaan na armas para mapabagsak ang mga Terminator dahil sa lantad nilang mahihinang bahagi sa Tore. Kaya hindi na rin nakakagulat na wala pang 1 taon mula nang ilabas, naranasan agad ng Terminator ang unang malaking pagkatalo nang may isang nawasak ng Ukraine noong unang bahagi ng 2023. Simula noon, naitala ng mga open source intelligence analyst group tulad ng Oryx ang maraming nasira o nawasak na Terminator. Sa kabila ng ulat na 3 lang ang orihinal na ginawa ng Russia ng mga sasakyang ito at bihira itong gamitin sa Ukraine. Kahit mas marami itong nagawa kaysa sa Armata at Su-25, kabiguan pa rin ang Terminator. Masyadong mahal itong gawin. Komplikado ito kahit hindi kailangan. At hindi rin matibay gaya ng inaasahan. Kayang sirain ng drone strike, pero patuloy pa rin ang Russia. Noong 2025, iniulat na tumanggap ang hukbong sandatahan ng bagong batch ng Terminator na may dagdag na proteksyon gaya ng reactive armor add-ons. Naglabas sila ng bagong promotional video na nagpapakita ng pinahusay na lakas ng sasakyan. Sa malas para sa Rusya, kitang-kita rin sa mga video ang bagong depekto sa disenyo. Kapansin-pansin, agad napansin ng matatalas ang mata na manonood ang matinding panginginig ng 230M 242 kanyon kapag nagpapaputok. Ayon kay Andriy Tarasenka, eksperto sa tangke, tinataranta ng makinang ito ang kalaban gamit ang nanginginig nitong baril at mga magarbong, walang saysay na pangako. Hindi na rin ginamit ang Boyevaya Machina Podersky Tankov sa labanan ng mahigit 1 taon. Tulad ng nag-iisang T-72B3M na may Arena Active Protection System. Madalas itong abala sa paggawa ng pelikula. Hindi lang sa lupa at himpapawid, kundi pati sa dagat. Kitang-kita ang kabiguan ng mga super sandata ng Russia. Naranasan din ng bansa ang maraming kabiguan. Mga kabiguang tulad ng Project 2000, 200, 6 na po patrol ship. Nagsimula ang pagtatayo ng unang barko noong 2000 at 14. May 6 lahat, 5 ay natapos na
at isa ginagawa pa. Sa 5 na inilunsad mula 2000 at 17 hanggang 2024 isa, ang Sergei Kotov ay nasira na. Binasag ito ng puwersa ng Ukraine sa dagat noong Marso 5, 2024 sa tulong ng Magura V-5 na naval drone, isang ka-29 na helicopter na nasa barko noong panahong iyon ay nasira rin. Hindi ito ang inaasahang resulta ng Russia sa proyekto. Ang Project 2260 ay nilayon bilang isang matapang, kapana-panabik at makabagong dagdag sa hukbong dagat ng Russia. Dapat natutupad nito ang pangunahing tungkulin ng isang modernong patrol ship, gaya ng paghahanap at pagtukoy ng submarino ng kalaban, makipaglaban sa mga barkong kapareho o mas maliit, umatake sa mga target sa lupa o dagat, suportahan ang ibang unit at magbigay ng depensa sa himpapawid kung kailangan. Pero hindi niya kaya gawin ang mga iyon. Sa kabila ng 1,700 toneladang displacement at 74 metrong haba, halos wala itong kakayahang umatake dahil iisa lang ang 76mm kanyon at ilang simpleng machine gun lang ang dala. Dagdag pa ang isang Manned Portable Air Defense System o MANPADS, orihinal na balak ng mga inhinyerong Ruso na dagdagan ang barko ng mga modular na add-on system, tulad ng mga weapons block na pwedeng palitan depende sa misyon at sitwasyon ng operasyon. Ang ideyang ito ay nagmula sa Amerika ng mahigit isang dekada na ang nakalipas. Sinubukan ng United States Navy ang konsepto ng paggawa ng modular na littoral combat ships. Ngunit agad nilang natuklasan na mas maganda lang sa teorya ang ideyang iyon kaysa sa aktwal na paggamit dahil napakamahal gawin ng mga barko at inaabot ng ilang linggo bago mapalitan ang mga module. Sa halip na matuto sa naging karanasan ng Amerika, matigas ang ulo ng Russia at ipinagpatuloy pa rin ang ideya. Kaya nagkaroon sila ng batch ng modular na barko, pero wala namang aktwal na module na mailalagay dito. Mismong mga eksperto ng Russia ang umamin na bigo ang proyektong ito at tinawag pa ng isa na pinakapalpak na proyekto ng barkong pandagat sa makabagong kasaysayan ng Russia. Hindi lang mas marami ang mga kakulangan nito kaysa sa mga benepisyo, wala talagang benepisyo kahit isa. Ang maliit na displacement ay nagresulta sa kulang na kakakayahan sa paglalayag. Hindi na-develop ang modular na armas. Kaya ang mga barkong nasa serbisyo ay naiwan lang sa 76mm na kanyon at ilang 100 at 45mm machine gun. Narito tayo sa isa sa pinakamalalaking kabiguan ng militar ng Rusya sa kasaysayan. Ang Tupolev Pakda, kilala rin bilang produktong 80 ay pagtatangka ng Rusya na tapatan ang Amerikanong B-2 stealth bomber na nasa serbisyo mula huling bahagi ng 1980 at 80. Sinimulan ang paggawa ng PAC-DA na nangangahulugang Prospective Aviation Complex para sa long-range aviation noong dekada 90 pa. Inaasahang magiging ika-5 henerasyong bomber ito sa paglulunsad. Ngayon, tinatawag na ng Russia itong ika-6 na henerasyong bomber dahil sa paglipas ng panahon. Katulad ng B-2, may fixed-wing design ang PAC-DA na may espesyal na panlabas na sumisip-sip ng radar at walang patayong stabilizer. Tinatayang 7,500 milya o 12,000 kilometro ang saklaw nito. May payload itong 30 tonelada at isa sa pinaka-stealth na eroplano dahil nakaimbak sa loob ang mga bala para lumiit ang panlabas na surface area at kaya nitong mag-supersonic ng walang afterburners. Iba't ibang ulat tungkol sa eroplanong ito ay minsan ding nagsabi ng makabagong laser na sandata, mga network-centric na sistema ng digmaan, at ganap na autonomous na paglipad. Sa ngayon, nananatiling haka-haka ang lahat ng technical na detalye at benepisyo dahil ang PAC-DA ay nasa yugto pa ng pagdevelop. Matagal nang may stealth bombers ang Estados Unidos, pero hindi pa rin umuusad ang katapat ng Russia. Kaya napilitan ang pambansang puwersang panghimpapawid na gumamit na lang ng lumang fleet ng 200 at 75 mula pa sa panahon ng Soviet para sa kanilang bombing operations. Sikat na sinira ng mga puwersang Ukranyano ang maraming Tu-75 sa operasyon na Spiderweb Strike. Desperadong kailangan ng mga komandante ng Rusya ng mas bagong at abot-kayang bomber gaya ng PAC-DA. Pero hindi nila makukuha ang gusto nila. Kahit na ilang pabrika na ang matagal nang nagtatrabaho sa proyektong ito sa loob ng ilang taon, kabilang na ang Kazan Aviation Plant
Berev Aircraft Company, at Novosibirsk Aviation Plant. Wala sa kanila ang nakapagpakita na malapit na silang matapos. Samantala, bilang dagdag na kahihiyan na kailangang tiisin ng Russia, nakalipat na ang Amerika sa susunod nitong henerasyon ng bomber, ang B-20 isa Raider. Bukod dito, humaharap ang Russia sa mas mahigpit at malawak na parusa sa mga produktong ini-import nito, gaya ng electronics, makinarya, at materyales para sa depensa. Malabong makagawa ng anumang makabuluhang pag-unlad ang PACDA project, maliban na lang kung matapos ang digmaan at tuluyang luwagan ang mga parusa sa hinaharap. Tulad ng marami pang ibang nabigong proyekto ng Russia, mananatiling nakabinbin ang PACDA at patuloy na gagamit ng mahihina, luma at kalawangin na kagamitan ang sandatahang lakas ng bansa sa Ukraine. Samantala, araw-araw namang lumalakas ang puwersa ng Ukraine dahil sa mas matagumpay nilang mga lokal na inobasyon, tulad ng nabanggit na Magura maritime drones at Long Neptune missiles, pati na rin sa mga makabagong tulong mula sa mga kaalyado sa buong mundo. Laging nakabantay ang hukbo ng Kiev sa mga lihim na eksperimental na sandata ng Russia at aktibong hinahanap at winawasak ang mga ito. Matuto pa sa video na ito tungkol sa kung paano winasak ng puwersa ng Ukraine kamakailan ang isa sa eksperimental na eroplano ni Putin, ang A-60 Airborne Laser Platform. Sa huli, mag-subscribe at i-on ang notifications para updated ka sa makabuluhang pagsusuri, paliwanag, at pinakabagong balita tungkol sa militar sa Russia, Ukraine, at iba pang bansa.